Yung nangyari sa aming Hong Kong, guys, inulan kami. Hindi kami masyadong nakagala. And, para sa 2 nights, nakakapagod din, guys. Ang layo, di ba, nung airport pa lang, ang layo ng lakaran. Pagod din si Katie. Pagod din ako. Wala kami masyadong napuntahan, pero happy naman kami, guys. Actually, ako naman kasi, pag umaalis ako, gusto ko lang Shopee. Diba? So, yun. Yun ang naganap sa amin, nag-shopping. Ang pinag-shopping namin ni Mr. B, pampa-beauty. Pareha namin ginawa. Meron siya, meron din ako. Mga mask. Tapos, binili niya akong shoes. Diba? Binili niya ako ng perfume. Binili ko din siya ng, din tayo, Sweet Mommy. Binili ko din siya kasi it's Father's Day. Nalaman ko kasi gustong-gusto niya. Pero ako yung binilihan niya. Lang siya, trinay lang niya sa sarili niya. Tapos nilakad niya. Tapos nung gabi, sabi niya, balikan ko, gustong-gusto ko talaga. Sa feeling ko, babalikan niya talaga yun. Or kung mapunta man kami sa airport, feeling ko bibilihin niya. Feeling ko yun na rin yung chance ko na mabili ko yung gusto niya. Kaya hindi ko na tinago. Sabi ko, huwag mo na bilihin. I got you. Ganon. Diba? Practical tayo. Hindi ko pwede sabihin sa kanya na isa-surprise ko siya. What if binili niya na, di napadoble pa ako. Nagsisi pa ako niyan. Diba? Huwag tayong ganun, extra. Wala tayong pambili. Sayang naman ang pera, guys. Pero dahil gusto niya yun, kahit medyo pricey siya, ilaban na din natin. Hindi ka ba nalulungkot paalis na si Mr. B? Hindi naman, guys. Ngiti ni Kat. Hindi naman ngiti. Sabay tingin sa akin. Nalulungkot. Lagi naman yung tatawag, Miss